ipinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala ang paglapit sa pagzizina. Ang munafik ay idha haddasa kadzaba. Kapag siya ay magsalita, makipag-usap ay puro kasinungalingan. Kaya masakit tanggapin mga kapatid Islam na isang taong mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, ngunit mahanap mo sa kanya ang isang sifat, isang palatandaan ng isang munafik, yun yung pagsisinungaling. Ang isang mahirap, ngunit ang yabang, makita mo sa kanya, mahanap mo sa kanya yung tinatawag na al-kibr o pagmamataas. Merong isang hadis ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na itong hadis na ito ay naiulat ni Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasatun la yukallimuhumullah yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilayhim wa lahum 'adzabun alim. Shaykhun zanin wa malikun kazzabun wa a'ilun mustakbirun. Rawahul Muslim. Ang hadis ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay nanggaling kay Abi Hurairah radhiyallahu anhu, na kung saan sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasatun, meron tatlong uri ng mga tao na hindi kakausapin ni Allah subhanahu wa ta'ala pagdating sa kabilang buhay, wala yuzakkihim, at hindi dadalisay ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang mga kasalanan, wala yanzuru ilayhim, at hindi titingin si Allah subhanahu wa ta'ala o hindi haharap si Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila pagdating sa kabilang buhay, at bukod dun, walahum 'adzabun alim, meron sa kanila ang naghihintay na matinding kaparusahan. Ang tanong mga kapatid Islam, sino ba itong tatlong tao na ito o tatlong mga tao na ito na hindi kakausapin ni Allah subhanahu wa ta'ala, hindi dadalisay ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang mga kasalanan, hindi harap si Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila sa araw ng paghukom, at meron sa kanila ang naghihintay na matinding kaparusahan? Unang-una, sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, shaykhun zanin, ang isang lalaki o isang tao na meron siyang edad pero gumagawa pa rin siya ng pagzizina. Allahu Akbar mga kapatid Islam. Ang isang tao na siya ay tumatanda ngunit nasa kanya pa rin yung paggawa ng pagzizina. Siya yung pinakauna dun sa mga taong hindi kakausapin ni Allah subhanahu wa ta'ala at hindi dadalisay ni Allah subhanahu wa ta'ala at hindi haharap si Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila, at meron sa kanila ang matinding kaparusahan na naghihintay para sa kanila. Ang taong gumagawa ng pagzizina. Mga kapatid Islam, kung ang pagzizina ang pag-uusapan natin, marahil ang bawat isa sa atin, unahin ko ang sarili natin, o ang bawat isa sa atin ay maraming mga tao na tinatamaan pagdating sa pagzizina. Alam niyo mga kapatid Islam, kung gaano ipinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala itong pagzizina na ito. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, ba'da bismillahirrahmanirrahim, wala takrabuz zina. Anong sinabi ng Allah? Huwag kayong lumapit sa pagzizina. Bakit sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala huwag kayong lumapit sa pagzizina? Dahil kapag lumapit kayo ay magkakaroon kayo ng kasalanan. Hindi sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na huwag kayong magzizina. Anong pagkakaiba ng mga kapatid Islam na huwag natin lapitan yung pagzizina o di kayo huwag kayo gumawa ng pagzizina? Sa paglapit mo pa lang o sa pag-isip mo pa lang ng isang bagay na maaaring yun na magiging dahilan na makagawa ka ng zina, ay meron ka ng kasalanan. Yun ang ipinagbawal sa iyo. Huwag kang gumawa ng paraan na yun ang magiging dahilan na magkakaroon ka ng pagzizina. Kung nagkakasala ka sa paglapit mo sa pagzizina,
Paano pa kaya kung yung mismong kasalanan na ang ginawa mo? Paano pa kaya kung nakapagsina ka na? Ay ang pinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala ay paglapit sa pagzina. Kung naalala niyo mga kapatid Islam, ang kwento kay Propeta Adam alayhi salam, nung siya ay pinag-utusan ng Allah subhanahu wa ta'ala na huwag lumapit doon sa punong kahoy na yun. Itong dalil na ito mga kapatid Islam ay maganda, itong dalil na ito bilang pangaral sa atin, sa bawat isa sa atin upang makaiwas tayo sa mga ganitong kasalanan. Ano bang pinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Adam alayhi salam? Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Wala takraba hadhihi as-sajara fatakuna min adh-dhalimin." O Adam at ang iyong asawa, wag kayong lumapit dyan sa punong kahoy na yan, dahil kapag lumapit kayo dyan ay mapapabilang kayo sa mga taong naliligaw. Ganon din ang pagkasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung isipin natin mga kapatid Islam, ipinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala ang paglapit sa pagzina. Si Propeta Adam alayhi salam ay pinagbawalan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala na lumapit siya doon sa punong kahoy na yun, dahil kung hindi, siya ay makakabilang sa mga taong naliligaw. Paano pa kaya kung siya ay kumain doon sa bunga ng punong kahoy na yun? Kung titignan natin mga kapatid Islam, may koneksyon ito pagdating sa pagzina. May koneksyon itong paglapit ni Propeta Adam alayhi salam dito sa punong kahoy na ito at dito sa pagzina. Dahil parehas lang ang pag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag kayong lumapit sa pagzina, huwag kayong lumapit dyan sa punong kahoy na yan. Parehas ang pagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin sa pagzina mga kapatid Islam, kung babasihan natin sa Bible, ang sabi sa Bible ay huwag niyong kainin ang bunga ng kahoy na yan. Ayon dito sa Bible. Dahil kung hindi, ay mamamatay kayo. Yun ang sinabi dito sa Bible. Huwag niyong kainin. So tignan niyo mga kapatid Islam ang pagkakaiba. Sa Quran, ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala ay huwag niyong lapitan ang punong kahoy na yan. Dito sa Bible, ang sinabi dito, huwag niyong kainin ang bunga ng kahoy na yan, dahil kung hindi ay mamamatay kayo. Kung babasihan natin sa pagdidina itong mga kapatid Islam, kung ikumpara natin sa pagdidina yung paglapit doon sa bunga ng kahoy na yun, ibig sabihin, sa paggawa ng pagdidina, sa batas ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ipinagbawal niya na lumapit ka sa pagdidina. Pero dito, ipinagbawal na kainin mo yung bunga ng kahoy na yun. Maaring ang pinagbawal lang sa iyo ay yung pagkain dun sa bunga ng kahoy na yun. Maaring pwede mo siyang hawakan, pwede mo siyang hipuin, pwede mo siyang dalhin sa bahay, pwede mo siyang dalhin sa kama mo. Isa lang ang ipinagbiling sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ano yun? Sabi niya sa Bible, huwag mo lang kainin. Yun lang ang ipinagbawal sa iyo according to the Bible, na huwag mo lang kainin. Pwede mong hawakan, pwede mong hipuhin, dalhin sa kwarto mo, basta huwag mo lang kainin. Ganyan ang pagkakaiba mga kapatid Islam. Ngunit sa Quran ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ganun ang pag-utos o pagbawal sa pagzina. Dahil wala takrabuz zina, huwag kayo lumapit sa pagzina, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa paglapit pa lang ay magkakaroon tayo ng kasalanan. Yan ang pagkakaiba mga kapatid Islam, ang katuruan sa Bible at ang katuruan sa Quran. Yun ang unang taong hindi kakausapin ni Allah subhanahu wa ta'ala pagdating sa kabilang buhay. Ang taong may edad na siya, humahaba na ang kanyang balbas, pero gumagawa pa rin siya ng pagzina. Pangalawang hindi kakausapin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghuhukom, at hindi dadalisay ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang mga kasalanan, at hindi haharap si Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila, at meron sa kanilang naghihintay ang matinding kaparusahan, ay ang wamalikun kazzabun, ang isang pinuno na sinungaling, ang isang pinuno
na sinungaling ay kasama siya dun sa mga taong hindi kakausapin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay, hindi dadalisay ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang mga kasalanan, hindi haharap si Allah subhanahu wa ta'ala, at meron sa kanila ang matinding kaparusahan na naghihintay para sa kanila. Mga kapatid Islam, itong pagsisinungaling mga kapatid Islam, ito ay gusto ko rin bigyan ng diin. Bakit? Ang pagsisinungaling mga kapatid Islam ay kasama yan sa palatanda ng isang munafik. Kasama sa palatanda ng isang munafik ay idha haddasa qadzaba. Kapag siya ay magsalita, makipag-usap ay puro kasinungalingan. Kaya masakit tanggapin mga kapatid Islam na isang taong mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, ngunit mahanap mo sa kanya ang isang sifat, isang palatanda ng isang munafik, yun yung pagsisinungaling. So yan yung pangalawang taong na hindi kakausapin ni Allah subhanahu wa ta'ala, hindi dadalisay ni Allah subhanahu wa ta'ala, hindi haharap si Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya, at meron sa kanilang naghihintay ang matinding kasalanan, kaparusahan, ang pinuno na sinungaling. Pangatlo, na hindi kakausapin ni Allah subhanahu wa ta'ala at hindi dadalisay ni Allah subhanahu wa ta'ala at hindi haharap si Allah subhanahu wa ta'ala at meron sa kanila ang matinding kaparusahan ay ang wa'ailun mustakbirun, ang isang mahirap na mayabang. Allahu Akbar mga kapatid Islam. Ang isang mahirap, ngunit ang yabang. Makita mo sa kanya, mahanap mo sa kanya yung tinatawag na al-kibr o pagmamataas, pagmamayabang. Bukod dun sa pagiging mahirap niya, mayabang pa siya. So siya yung pangatlo dun sa mga taong hindi kakausapin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghukom, hindi dadalisay ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang mga kasalanan, hindi haharap si Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila, at meron sa kanilang naghihintay ang matinding kasalanan. Ang isang mahirap na mayabang. Alam mga kapatid Islam, itong tinatawag na al-kibr o pagmamataas, marahil ang bawat isa sa atin ay hindi natin alam kung ano ba ang definition, ano ba ang kahulugan na tinatawag na pagmamayabang o pagmamataas. Dahil sa isip ng isang tao na ang taong mayabang ay kapag ako ay nakasuot ng mamahaling damit ay isa kang mayabang. Kapag nakasuot ka ng mamahaling sapatos ay isa kang mayabang. Kapag meron kang sasakyan, mayabang ka. Kapag malaki ang bahay mo, mayabang ka. Yun ang pagkakaunawa natin sa definition o pagpapakahulugan sa tinatawag na al-kibr o pagmamataas. Pero hindi po ganun mga kapatid Islam. Hindi po ganun ang kahulugan ng pagmamataas o pagmamayabang. Ano ang kahulugan? Ayon sa hadis ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, al-kibru batarul haqq wa gamtun nas, rawahul Muslim. Ito ang definition, ito ang kahulugan ng pagmamataas. Al-kibru batarul haqq. Ang pagmamataas o pagmamayabang ay batarul haqq. You are rejecting the truth. Kapag hindi mo matatanggap ang katotohanan, yan ang pagmamataas. You are not accepting the truth, but you are rejecting the truth. What is truth? So kapag hindi mo matatanggap ang katotohanan, yan ang pagmamataas. Ano ang karugtong? Wagamtun nas. You are despising the people. Minamaliit mo ang mga tao. Hinahamak mo ang mga tao. Ibig sabihin mga kapatid Islam, ang pagpapakahulugan pala sa tinatawag na al-kibr o pagmamataas ay you are not accepting the truth and you are despising the people. Hindi mo matatanggap ang katotohanan at minamaliit mo ang ibang tao. Minamaliit mo ang kanilang kakayahan. Mga kapatid Islam, yun po yung mga tao, tatlong uri ng mga tao na hindi sila kakausapin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghukom at hindi dadalisay ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang mga kasalanan at hindi haharap si Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila at bukod dun,
meron sa kanila ang matinding kaparusahan na naghihintay sa kanila. Yung tatlong uri ng mga tao na yun, unang-una, ang isang taong may edad na ngunit gumagawa pa rin siya ng pagdidina. Pangalawa, ang isang pinuno na sinungaling. Pangatlo, ang isang mahirap na mapagmayabang o mapagmataas. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.